Okay, nandito na ako sa parking sa tapat ng ospital. Nagdesisyon pa rin ako na kausapin na yung manager ko. Yun nga, alam ko ang pakay niya kung bakit gusto niya akong makausap. Dahil alam ko at nararamdaman ko na gusto niya akong pigilan na umalis. Dahil alam ko na kailangan naman talaga nila ng tao. You know? Kaya lang, Diyos ko, gustuin ko man na mag-stay. Paano naman ako? Paano naman yung isip ko? Ako naman yung mababaliw. Ganon, dahil hindi ko kaya yung trabaho. Alam nga naman ako yung bumigay yung isip ko dahil pinili ko sila, 'di ba? Yun, hindi ko kailangan mamili. Dahil nagdesisyon na ako na aalis na ako at hindi na akong kapatuloy sa trabahong ito. Alam ko na pipigilan niya ako. Nararamdaman ko yun. Gusto niya or kukumbinsihin niya ako na manatili. Dahil kailangan ako ng trabaho or dahil yun nga, dahil baka iniisip niya na ako ay nabibigla lamang. Hindi ako nabibigla. Talagang desidido na ako. Ayoko na. Yun. Okay, as usual, yun na nga. Tapos na ako makapag-usap dun sa manager ko. Yun na nga. Alam ko na, tina-expect ko na yung mangyayari. Ito na nga, pinipigilan niya akong umalis. Sabi niya, well, I mean, hindi naman sa pinipilit kita na sabi niya na mag-stay, sabi ganun. Pero, dahil bago ka pa lang, bigyan mo muna yung sarili mo ng chance na makilalang maigi itong trabahong ito, sabing ganun. How about itatry kitang ilagay sa PRN, sabing ganun, para dahil nga kaysa daw mag-quit ako ng tuluyan, tatry ko yung PRN is part-time lang yun, kumbaga siguro once a month, twice a month ako magtatrabaho. Wow, wala ka nakikitain nun, but that's okay. Or ang tawag dito, magtatrabaho ako sa loob ng base sa isang trabaho. So, dalawang magiging trabaho ko. Yun ang magiging full-time ko, yung trabaho ko sa loob ng base. Tapos, ito na lang yung magiging part-time ko. Kaya ko yun, yes. Yeah, why not? We'll see. Kasi doon naman sa loob ng base, hindi rin naman ako araw-araw magtatrabaho, I'm sure. Probably 3 days in a week or 4 days in a week din, ganyan. So, kapag dumating na itong trabaho ko sa loob ng, itong sa hospital, yung schedule ko, makakaya ko. Yeah, yun na lang gagawin ko. Para naman hindi ako mabaliw ng tuluyan dito sa trabaho to. Tapos sabi pa niya na ang dami daw niyang naririnig na magagandang katangian mula sa ugali ko. Usually daw, marami ang naririnig niya ay dun daw sa ibang tao ay complain, kumbaga. Pero pagdating daw sa akin, iba, puro positive ang mga naririnig niya tungkol sa akin. Kaya sabi niya, ayaw niyang umalis ako kasi nga, dahil good employee nga daw ako. Tapos hindi kumpara dun sa iba daw na talagang hindi mo maaasahan, tas ang tatamad. Tapos ako daw, pagdating daw sa akin, ako hindi na ako kailangang utusan dahil ginagawa ko yung mga dapat kong gawin, yung mga trabaho ko ng kusa. Hindi ako kailangang utusan kasi talagang ginagawa ko na. Yun. Hindi kagaya daw nung iba na utusan mo na, tapos utusan mo pa rin ang mga dapat gawin, hindi pa rin ginagawa, kaya naiinis daw yung iba. So ako daw, wala daw problema sa akin, wala daw masabi mga katrabaho ko sa akin, tuwan-tuwa sila sa akin, gustong-gusto nila ako, parang ganun. That's good that I heard something like that, but still, And then, habang kinakausap ako kanina nung manager ko, yun nga, pinanong niya ako kung anong dahilan, kung bakit ako ititigil lang sa trabaho. Sabi ko, titigil ako kung bakit, dahil may isang pasyente na hindi ko talaga kayang, i-handle. Well, it's not just him, sabi kong ganun. Hindi lang siya yung, talagang, kinahihirapan ko talaga na kaharapin. May ibang pasyente, paminsan-minsan sumusulpot na may mga masasamang ugali talaga na pasyente na sa halip na maging appreciated dahil nga tinutulungan sila, is hindi nila magawa. Parang sila pa yung, ikaw pa yung masama, ikaw pa yung abala sa buhay nila. Parang ganun, yun. And then, nagagalit sa iyo, ganyan. Hindi nila pinapahalagan yung pagtulong mo sa kanila.
Yun ang dahilan, yun ang sabi ko. Lalo na ngayong nandito sa yung isang pasyente na sinabi ko kung anong kwarto. Yun. Sabi niya, yun ba? Wala na yun. Malis na siya kasi yun nga, tinawagan daw ng security pala. Pinatawag na ng security dahil nga nagsisisigaw, akala mo kung sino. So yun. Pati siya na manager namin ay sinisigawan din. So hindi umubra sa kanya. Yun. Kaya yun, hindi nagkaigi. And I'm so glad na wala na siya kasi isa siya sa mga kinatatakutan kong pasyente nga. Yung parang nagpapanginig ng laman ko dahil ayoko siyang kaharapin. Dahil mabigat para sa akin at nahihirapan ako. And then, yun nga, nininervyos ako pag nandyan siya. Kasi nga, pag nandyan siya, ginagawa niyang mala-impyerno yung buhay ko. Yun nga. Kaya, yun ang dahilan kung bakit sabi ko, parang ayoko na. Sabi niya, hindi mo kasalanan. Huwag kang susuko. Lagi mong tatandaan na hindi mo kasalanan ang lahat ng mga nangyayari, sabi niya ganun. Na wala sa'yo ang problema, sabi niya ganun. Siyempre, naalo niya lang ako. Tapos sabi niya na, lagi mong tatandaan, hindi naman sa dinidiscourage kita, sabi niya ganun. Na kahit sa ang trabaho at kahit anong trabaho pa ang puntahan mo, is laging may mga ganung tao. Kasi, tao yan. Talagang hindi mo may aalis sa mundong ito na may mga ganyang klase ng tao. Tayo na lang yung parang mag-adjust, parang ganun yun. Totoo naman talaga yung sinabi niya na kahit anong trabaho talaga ang maging trabaho mo, yung struggle is real talaga yan na yung may makikilala at makikilala kang mga taong ganun. Yun, alam ko naman yun. But, at least, hindi ganito ka-worse, no? Kung lumipat ako na ibang trabaho. Pero yun nga, talagang ayaw niyang umalis ako. And then, binigyan niya ako ng chance na magtrabaho pa rin as a PRN. Yun na lang mangyayari sa akin. Papaldala naman yung schedule ko. Which is, I don't know kung kailan. But, yun nga. And kung sabi niya hindi pa rin magkaigi is, nasa sa akin pa rin yung desisyon kung gusto kong manatili at hindi. Yun. Pero sabi ko, sige, susubukan ko. Pero yun nga, in my mind, talagang hindi ko pa rin ano. Tapos sinanong niya, ano nga pala nangyari sa klase mo? Sabi niya ganun. Ayun, sinabi ko rin sa kanya, like may intindihan niya, hindi pa rin naman. Sabi ko, ayun hindi ko kinaya kasi masyadong paspasan sila doon. Sana kung may hindi ganun kapaspasan, hindi ganun kabilis, hindi ako hindi ako mahihirapan at hindi ako susuko. Pero, yun nga, mahirap. Pero sabi niya, gusto kong mag-success ka. Kaya naman, gusto kong manatili ka. Magsa-success ba ako dito sa trabaho ito? Paano makapag-success? Sige nga. Yun. Makapag-aral ba ako at makapag-trabaho? Ay, halos kainin na nila yung oras ko. Yun. Which is, well, meron naman talaga nakakapagtapos ang pag-aaral sa ginagawa nilang ito. Which is sacrifice talaga. Pero like I said, my God, hindi ko alam. Well, natuwa naman ako na hindi naman pala totoo na hindi ka nila poprotektahan. Poprotektahan ka pala naman nila. And pinrotektahan pala naman nila kamakaluwa. Dahil nga sa ginawa nila dun sa isang nurse nga namin. Yun. And tumawag ng security and then pumunta rin yung manager namin doon. At yun nga, sinisigaw-sigawan nga din daw siya. Pero sabi niya, wag mo kong sisigawan. Sabi niya ganun. Dahil hindi ako pumunta rito para makapag-away sa'yo. Sabi niya dun sa pasyente. Wow. Yun. Yun ang nangyari. Kaya natuwa naman ako kahit paano. Pero yun nga, hindi ko pa rin maialis na may mga, hindi pa rin mawawala yung mga ganong klase ng tao at hindi ko yun maalis sa mundong ito. But at least kahit paano is, yun. Nasabi ko na sa kanya. Yun lang, bye. Next year, I'm going to plant this because this is so expensive. $8 for this. Can you believe that? But I really want it, so that's why I got it. But next year, I'm gonna get this one for free because I'm gonna plant. And I'm sure I'm gonna grow this. Because I don't want to pay anymore $8. $8 for this. Oh, this is way too much.